Naranasan mo na bang matakot sa sarili mong ina? Hindi yung karaniwang takot. Yung takot kapag napagalitan ka o kapag may kaunting parusa kang kakaharapin dahil sa iyong kamalian. Hindi yun. Yung sinasabi kong takot ay yung uri ng takot na kapag tumingin ka sa mata ng taong nagbigay sa iyo ng buhay, parang wala ka nang makilala doon. Ito ang huling naramdaman ko bago ako tumakbo palabas ng bahay namin noon. At hanggang ngayon, matapos ang mahigit 29 na taon, hindi ko pa rin lubos na maintindihan kung paano naging ganoon ang sarili kong magulang. Hindi ko sinasabi ito para maawa kayo sa akin. Sinasabi ko ito dahil kung hindi ako magsasalita, mananatili itong bulong na lamang sa dilim. At baka sa isang paraan na hindi ko lubos maintindihan, ay may ibang ina pa ang maririnig ang parehong bulong na narinig ng nanay ko. At iyon ang bagay na gusto kong iwasan ng mga nanay na makakarinig ng kwento ko. Grace ang totoong pangalan ko sa binyag. Pero Gigi ang tawag sa akin ng lahat. 10 taong gulang ako noon. Ako ang bunso sa 3 magkakapatid. May kuya akong tawagin nating Kuya Jomel, 15 taong gulang, at si Ate Divina, 14 na taong gulang. Nakatira kami sa dulo ng barangay, sa isang bahay kahoy na pinatayuan ng lolo ko malapit sa isang matandang puno ng kapok. Sa mga hindi po nakakaalam, ang puno ng kapok ay isang uri ng tropikal na puno na sikat sa paggawa ng natural at malambot na hibla, katulad ng bulak. Sabi ng mga matatanda sa amin, huwag daw kami maglaro ng sobrang lapit doon sa puno ng kapok. Lalong-lalo na kapag dapit hapon, dahil mayroon daw nakatira. Sa unang tingin, wala naman dapat katakutan sa punong yun. Basta ang alam ko lang, malamig ang lilim ng puno kapag tanghaling tapat, at doon kami naglalaro ni Ate Divina ng bahay-bahayan gamit ang mga dahon. Masaya kami noon. Iyon ang gusto kong linawin sa inyo bago ko simulan ng kwento. Mahal na mahal kami ni Nanay Perlita. Tuwing gabi, isa-isa niya kaming hinihimas sa ulo hanggang sa kami ay makatulog. Samantalang si Tatay Danilo naman ay isang tricycle driver at palaging may dala o pasalubong na tinapay tuwing may pasobra siyang pasada. Hanggang sa may dumating na ibang babae sa buhay ni Tatay. Hindi ko na maalala ang eksaktong araw. Ang naaalala ko lang, may gabing hindi na umuwi si Tatay sa aming bahay. At kinabukasan, may ibang babae raw ang nakasakay sa kanya sa tricycle papuntang Lucena. Sa loob ng 2 buwan, unti-unting nauubos ang gamit niya sa aparador. Isang araw, wala na ang tricycle niya sa garahe. At syempre, wala na rin siya. Walang paalam, walang liham, walang pasabi. Isang gabi lang, umuwi si Nanay na namamaga ang mukha dahil sa pag-iyak. At sinabi sa aming 3, "Kayo na lang ang natitira sa akin, ha? Kayo na lang. Kaya huwag niyo akong iiwan." Bumagsak ang lahat pagkatapos noon. Wala kaming pambili ng bigas. Tumigil na rin si Kuya Jomel sa pag-aaral para magtinda ng kamote sa may kanto. Si Ate Divina naman ang siya mismong nag-aalaga sa akin kapag lumalabas si Nanay para maghanap ng labada. Nagbago ang mukha ni Nanay sa loob lang ng ilang linggo. Bumaba ang timbang niya, nangayayat at lumalalim ang mga mata. Hindi rin nakatulong ang mga dila ng kapitbahay. Sa halip na tulungan kami, mas pinili ng ilan na pag-usapan pa kami.
Kung paano raw hindi na kayang pakain ni nanay kaming magkakapatid. Kung bakit hindi na lang daw niya ibigay ang isa sa amin sa mga kamag-anak. At kung bakit ayaw na lamang niyang ipadala ako o kung sino man sa mga kapatid ko doon sa tatay ko para mabawasan ang gastos at paghihirap niya. May narinig pa akong nagsabi, malakas na malakas, habang dumadaan kami noon sa tindahan. Siguro naman, kaya niyang mag-isip ng paraan bago sila magutom ng husto. Yun ang mga eksaktong salitang narinig ko. Sinisisi ko rin kahit papaano ang katahimikan namin bilang pamilya sa panahong yun. Wala kaming sinabihan ng tunay na nangyayari sa loob ng bahay. Hindi sa mga kakilalang guro namin sa paaralan, hindi sa pare ng simbahan. Basta wala. Wala kaming pinagsabihan ng kahit na ano. Bahagi na iyon ng pagpapalaki sa amin. Ang mga problema sa loob ng bahay, doon lang din dapat manatili. Kaya kahit nakikita ng mga kapitbahay ang unti-unting pagbabago sa amin, wala sa kanilang nakaisip na kumilos dahil hindi rin naman kami humihingi ng tulong. Isang beses lang may lumapit sa amin. Ang guro ni Kuya Jomel. Nagtaka ito kung bakit tumigil siya sa pag-aaral ng biglaan. Pumunta ito sa bahay namin, kinausap si nanay sa may bakuran. Hindi ko narinig ang buong usapan pero naaalala kong umuwi ang guro na tahimik. Nanginginig ang labi at hindi na muling bumalik pagkatapos noon. Hindi ko rin alam hanggang ngayon kung ano ang sinabi ni nanay sa kanya para tumigil siya sa pagsusubaybay kay kuya at kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon niya matapos niyang makausap si nanay. Isang buwan matapos umalis si tatay, hinikayat ni Ate Norma si nanay na dalawin ng isang matandang babae sa kabilang sitio. Si Aling Perpetua, nakilala noon sa aming lugar bilang tagagamot daw ng mga taong nasisiraan ng loob. Ayaw sana ni nanay noon. Pero isang gabi, matapos naming makitang umiiyak siya nang halos hindi na makahinga sa sahig ng kusina, sumang-ayon na rin siya. Pumunta siya kay Aling Perpetua. Sinama niya ako nang bumisita kami ron. Naaalala ko pa ang bahay ni Aling Perpetua. Mahaba at mataas ang kisame. Maalinsangan sa loob kahit gabi. At may amoy na hindi ko pa naaamoy kahit saan. Para itong pinaghalong tabako, suka at may isa pang bagay na parang bulok na prutas. Sa mga poste, may mga nakasabit na mga buto ng manok, mga tuyong sanga at mga bote na may lamang tubig na hindi malinaw. Umupo si nanay sa harap niya. Nakinig lang si Aling Perpetua. Walang imik habang ibinubuhos ni nanay ang lahat. Ang pag-iwan ni tatay, ang pagkagutom namin at ang hiya sa mga kapitbahay. Nang matapos si nanay, ngumiti si Aling Perpetua. Isang ngiti na hindi ko nagustuhan kahit 10 taong gulang lamang ako noon. Pagkatapos ay kumuha ang matanda ng isang maliit na pitaka mula sa lumang baol doon sa may likod niya. Pantawid hirap yan. Dadalhin nito ang lahat ng bigat ng nararamdaman mo. Isuot mo palagi sa leeg mo yan ha, at huwag mong aalisin kahit sa pagtulog. Naaamoy ko kasing mayroong isang nilalang ang nakabantay sa inyong pamilya. Matagal na ito. Makinig ka lang sa kanya at tutulungan ka ng laman ng pitakang yan para makausap mo siya. Sabi ng matanda habang iniaabot kay nanay yung maliit na pitaka. Tinanong ni nanay kung ano ang laman nito. Umiling lamang si Aling Perpetua.
Huwag mo nang alamin. Basta ito ang tandaan mo. Isuot mo yan palagi, ha? Hindi na tinanong pa ni nanay ang ibig sabihin noon. Isinuot niya agad ang pitaka sa leeg niya at hindi na ito hinubad kailanman. Kahit sa paliligo o pagtulog, palagi niyang suot ang pitaka. Bago kami umalis, hinawakan ni Aling Perpetua ang aking pisngi. Malamig ang mga daliri niya. Parang matagal nang hindi nadidikitan ng init. Tumitig siya sa akin ng matagal na parang sinusuri kung anong uri ako ng bata. Tapos bumulong siya sa paraang halos hindi ko na marinig. Akala ko nanay mo lang ang kakaiba dito. Mukhang ikaw rin yata ay kakaiba. Sabay ngumiti at sinabing mag-iingat kami pag-uwi. Nagsimula ang mga kakaibang bagay. Mga 3 linggo matapos ang pagbisita naming iyon kay Aling Perpetua. Ang asin na dati naming kinakalat sa paligid ng bahay bawat gabi ang nagsimula ng lahat. Para po sa kaalaman ninyo, may ugali kami noon na tinuro sa amin ni Lola. Kinakalat namin yung mga asin sa paligid ng bahay dahil pinaniniwalaan naming panangga ito sa mga masasamang bagay. Kaso yun nga, tuwing umaga pag gumigising kami, wala na ang mga asin sa palibot ng bahay. Sa halip ay makakakita ka ng isang manipis na guhit nito sa lupa. Parang may gumuhit gamit ng isang daliri mula sa paanan ng bakura namin papunta mismo sa ilalim ng puno ng kapok. Sinubukan naming ikalat ito ng ilang gabi pa. Minsan, doble ang dami. Pero pareho pa rin ang nangyayari kinaumagahan. Laging patungo sa puno ng kapok ang mga asin. Kahit sino pa ang naglagay, kahit gaano pa kalayo. Hindi nagtagal. Napansin ko rin ang pagbabago sa oras ng paggising ni nanay. Dati-rati kasabay namin siyang gumigising. Pero nitong mga huling linggo, mas maaga na siyang bumabangon. Bago pa mag 3:00 ng umaga at makikita ko siyang nakatayo sa may bintana, nakatingin sa puno ng kapok kahit madilim pa. Minsan naman, may naririnig akong ungol niyang parang kausap niya ang kanyang sarili. Pero hindi iyon ang boses ni nanay. Mas mababa kasi ito at mas mabagal. At sa lahat ng mga nangyari, wala nang mas nakakakilabot pa sa akin kaysa doon sa dumating ang araw na nagsimula siyang tawagin kami sa ibang pangalan. Hindi na Gigi, Jomel o Divina ang tawag niya sa amin. Isang gabi, habang hinahatid niya kami sa higaan, bumulong siya. Aalis na rin kayo, hindi ba? Katulad ni Danilo. Lahat aalis. Pero huwag kayong mag-alala. Umalis man kayo, magkakasama pa rin tayo. Mauuna nga lang kayo. May isang gabi ring nagising ako dahil sa amoy ng sunog na kandila mula sa labas ng bahay. Nang makita ko si nanay mula sa bintana, nakita kong nakaupo muna siya sa may hagdan tapos naglakad papunta sa may puno ng kapok. Mayroon siyang hawak na isang maliit na kandila. Habang hawak niya ang kandilang ito sa kaliwang kamay, ay nakakapit naman ang isa niyang kamay sa pitakang laging nakasabit sa leeg niya mula nang ibinigay ito ni Aling Perpetua. Naririnig ko siyang parang nananalangin, pero ang mga salitang lumalabas sa bibig niya ay hindi ko naiintindihan. Hindi ito Tagalog, hindi rin Latin gaya ng panalangin sa simbahan. Tsaka yung boses nga niya,
Hindi yun ang normal na boses ni nanay kasi parang hinihila ito palabas mula sa kanyang lalamunan. Nakakatakot, malalim at sobrang mabagal. Kinaumagahan tinanong ko si Ate Divina kung narinig din ba niya yun. Pero tumango lamang siya at sinabing, "Huwag mo nang pansinin si nanay. Baka stress lang yun dahil sa lungkot. Hayaan mo na." Pero mali si Ate Divina. Dahil hindi lamang lungkot ang nangyayari kay nanay. May isang hapon na naiwan akong mag-isa sa bahay. Tulog sina kuya at ate sa loob noon. Si nanay naman lumabas para mag-igib ng tubig sa poso malapit sa kabilang bahay. Naglalaro ako sa may hagdanan noon. Gumagawa ng mga hugis sa lupa gamit ang mga bato. Nang may narinig akong tumatawag sa akin mula sa likod ng bahay. Boses ni nanay ang naririnig ko. Mahinahon, malumanay, umaawit ng isang maikling lalabay na hindi ko pa narinig kailanman mula sa kanya. Tumayo ako at para akong walang pagpipilian kung hindi sundan yung tinig na yun. Hindi ko maalala kung paano ako lumakad, kung mabilis ba o mabagal, kung bigla na lang akong nasa gitna ng bakuran at papalapit sa puno ng kapok. Habang papalapit ako, mas lumiliwanag at lumalakas ang tinig. At doon ko lang napansin na hindi rin pala si nanay ang nakatayo sa ilalim ng puno. Kasi mas matangkad ito. Mas payat, nakatalikod at maitim ang kanyang balat. Kaya lang hindi ko nakita ang mukha niya. Pero alam kong hindi si nanay yun dahil sa buhok nito. Maitim, mahaba at umaabot hanggang lupa. Gumagalaw pa ito kahit walang hangin at ang mga paa nito ay hindi nakasayad sa lupa. Ilang hakbang na lang ako mula rito nang may humawak sa aking braso mula sa likuran. Mahigpit at hinatak ako pabalik. "Gigi, ano ka ba? Bakit ka papunta sa puno ng kapok? Sino tinitingnan mo dyan? Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ako naririnig." Si Ate Divina pala. Gising na gising siya noon at mukhang natatakot. Nang lumingon ako muli sa puno, wala na siya roon. Wala na yung babaeng nakatayo. Wala nang tinig at ang tanging nandoon lamang ay ang mga dahon lang na parang kakaiwan pa lang ng hangin. Kahit wala namang simoy noon. Hindi na namin pinag-usapan pa ni ate ang nangyari. Pero mula noon, mahigpit niya akong hinahawakan sa kamay noon tuwing gabi. Bago kami matulog na parang natatakot siyang muli akong sumunod sa boses na yun. At mula noon din, hindi na ako muling nakatulog ng mahimbing. Palagi nilang bahagya akong binubuksan ng isang mata. Para lang matiyak na naroon pa rin sila ate at kuya sa tabi ko. Mga 2 buwan matapos suotin ni nanay ang pitaka. May nangyaring hindi namin inaasahan. Isang bagay na akala namin ay hindi kayang gawin ni nanay. Nagsimula ito sa isang sampal. Isang hapon kasi, humahalakhak ng malakas si Ate Divina habang naglalaro kami sa labas. Tungkol ito sa isang biro na wala man lang kabuluhan. Tapos maya-maya lang, bigla na lang lumabas si nanay sa bahay. Hinawakan ng balikat ni ate at sinampal siya ng sobrang lakas na siyang ikinutumba nito sa lupa. Mahilo-hilo ng konti si ate at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Napasigaw kami ni Kuya Jomel at doon ay napatigil si nanay. Parang bigla na lang siyang nagising mula sa isang panaginip. Tapos niyakap niya si ate ng mahigpit.
umiiyak. Paulit-ulit na sinasabing, Anak, pasensya na. Pasensya na. Hindi ako yun. napansin ko habang niyayakap niya si ate kung paano niya idiniin ang kamay sa dibdib sa ibabaw mismo ng pitaka na para bang may sinisikil siyang bagay sa loob nito. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang maghasa ng kutsilyong panghiwa ng kamote si nanay. Ang parehong kutsilyo na ginagamit ni kuya sa pagtitinda. Walang tigil yun. Ginagawa ni nanay ang paghasa ng kutsilyo tuwing gabi kahit hindi na ito ginagamit sa araw. Uupo lang siya sa hagdanan. Hahaplusin ng talim gamit ang bato. Paulit-ulit. Isang kamay ang nasa hawakan, ang isa na may palaging nakapatong sa pitakang nasa leeg niya na parang kinukuha niya roon ng lakas para ituloy ang paghahasa. Isang gabi, nahuli siya ni Kuya Jomel na nag-iisang nakaupo sa kusina. Kausap ni nanay ang hangin noon habang mahigpit na nakahawak sa pitaka. Nay, sino pong kausap ninyo? Tanong ni Kuya Jomel kay nanay. Napatingin lamang noon si nanay sa kanya. Ngumiti at lumapit kay kuya. Hindi mo ba siya nakikita? Ay, siguro umalis na. Huwag ka mag-alala anak. Kausap ko lang yung taong nakakaunawa sa akin. May isang gabi ring inutusan ni nanay na lumapit sa kanya si Kuya Jomel. Sabay abot ng kutsilyong palagi niyang hinahasa. Jomel, halika. Mayroon akong ituturo sa'yo. Dapat marunong kang gumamit nito. Para kapag wala na ako, may maiwan ako sa inyo. Natuwa naman si kuya noon. Akala niya karaniwang leksyon lamang ito tungkol sa pagtitinda. Ipinatong ni nanay ang kamay ni kuya sa ibabaw ng sarili niyang kamay. Ginabayan ng paghiwa sa hangin. Noong una mabagal sa umpisa pero unti-unti, bumilis ang galaw niya. Hanggang sa halos maabot ng talim ang mga daliri ni kuya. Napasigaw si kuya at sa wakas ay nagising si nanay sa pagkakatulala. Nanginginig, tumingin sa kutsilyong hawak niya na parang unang beses niyang nakikita ito. Sige na, matulog na kayo. Iwan niyo na ako dito. Wika ni nanay. Sumunod naman kami sa kanya at pumasok na sa kanya-kanya naming kwarto. Habang siya naman ay pumunta sa bintana at doon na natili hanggang madaling araw. Hindi na namin pinag-usapan pa ang gabing yun. Pero mula noon, hindi na muling lumapit si kuya sa kanya nang walang kasama. Isang Biyernes ng gabi noon. Alam kong Biyernes dahil walang klase kinabukasan. At pinayagan kami ni nanay na manood ng patok na palabas sa lumang telebisyon hanggat gusto namin. Naaalala ko pa ang tawa naming tatlo. Magkakadikit sa isang banig habang si nanay ay nakaupo sa sulok. Tahimik at nakatingin sa amin ng matagal. Natutulog na kami noon nang sa hindi ko malamang oras. Nagising ako sa lamig. Sobrang lamig kahit tag-init. Hinanap ko si ate sa aking tabi. Kinapaka pa ako kung nasaan siya. Pero wala na si Ate Divina sa tabi ko. Hinanap ko siya sa dilim. Pero wala talaga siya. Ang nahawakan ko na lamang ay ang basang banig namin. Sa hindi kalayuan, may naririnig akong kaluskos sa kabilang silid. Ang silid kung saan tutulog sina Kuya Jomel at nanay. Tapos, nakarinig ako ng isang tunog na hindi ko makakalimutan kailanman.
ang tunog ng isang bagay na mabigat na bumagsak. Tapos sinundan ito ng maikling hiyaw ni kuya. Parang naputol bago pa man matapos. Tumigil ang lahat pagkatapos noon. As in tahimik. Sobrang tahimik na naririnig ko ang sariling tibok ng puso ko. Gumapang ako papunta sa pinto. Kasing bagal lang makakaya ng isang 10 taong gulang na binti. Sa liwanag ng buwan na pumasok sa siwang ng dingding naming gawa sa sawali, nakita ko ang anino ni nanay. Nakatayo siya sa gilid ng silid. At alam ko na kaagad kung ano ang bagay na hawak-hawak niya. Ito ang kutsilyong palagi niyang hinahasa sa may hagdanan. Gabi-gabi sa loob ng mga linggong yun. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit niya ginagawa at kung para saan pala niya yun gagamitin. Nakita kong bumaba ang kamay niya ng ilang beses. Mabilis. Tila may sinusundang ritmo na siya lang ang may alam. Sa bawat pagbaba ng kamay niya, may tunog na hindi ko kayang ilarawan pa kahit ngayon. Hindi sigaw, hindi daing, kung hindi isang maikling paghinga na biglang natigil. Sigaw na impit ni kuya at ang mabilis na pagtusok ng kutsilyo sa laman niya. Naamoy ko ang bakal o baka ang dugo. Hindi ko na alam. Pareho lang sila noon sa akin. Habang dahang-dahan itong kumakalat sa sahig, dumadaloy papalapit sa gilid ng paa ni nanay na hindi man lang siya umurong o natakot sa ginagawa niya. Nakita ko ang kamay ni Kuya Jomel. Nakabukas ang palad. Walang kagalaw-galaw. Nasa gilid na ito ng banig. Nasa palad niya pa rin ang peraso ng kamuting hindi niya natapos kainin bago siya matulog. Tapos, nakita ko sa likod ni nanay may bahagyang nakausli sa dilim. May nakita akong piraso ng puting laso na dating nakatali sa buhok ni Ate Divina. Ngayon ay nakakalat ito sa sahig. Basa na rin ang dugo. Doon ko lang naunawaan na hindi lamang si kuya ang nandoon sa silid na yon. Nandoon din si ate. Dinala ni nanay si ate roon sa may kwarto habang tulog pa kami sa kabilang silid. Kaya naman wala akong narinig na kahit anong hiyaw mula sa kanya. Iyon ang huling beses kong nakita silang dalawa. Napasigaw ako. Napalingon si nanay sa akin. Kahit madilim, nakita ko ang mga mata niya. At hindi na yon ang mata ng taong kilala ko. Puti ang buong paligid nito at wala man lang kaitim-itim sa gitna. Parang wala na siyang buhay. Napansin ko rin kahit sa dilim na ang pitakang laging nakasabit sa liig ni nanay ay parang gumagalaw. Humihinga. Halos sa bawat pagtaas at pagbaba ng dibdib niya. Tapos sa likod niya ay may nakita akong isang figura ng itim na babae. Mahaba ang buhok at ang kamay ay parehas na sumasayad na sa aming sahig. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yung parehas na babae na nakita ko noon sa puno ng kapok. Ngumiti sa akin si nanay. Isang ngiti na hindi dapat ipakita ng isang ina sa kanyang anak. Susunod ka na, Gigi. Halika na. Para hindi ka na maiwan ng sino man. Magkakasama na kayong lahat. Diba? Yun naman ang gusto natin. Hindi ka malulungkot doon dahil kasama mo sila ate at kuya. Halika na. Sabi sa akin ni nanay. Sinubukan kong tumakbo diretso sa pintuan. Pero nakita kong nakakandado ito mula sa labas. Isang bagay na ginagawa ni nanay bago kami matulog.
Hinapos ako ng ilang segundo bago ko naalalang bukas pa ang bintana sa tabi ng lababo. Habang papalapit ako roon, narinig kong huminto ang mga yabag sa kabilang silid. Tapos, dahang-dahang lumapit. Hindi mabilis, hindi galit, kung hindi parang isang taong naglalakad lamang ng normal. Nagtago ako sa ilalim ng lababo, sa pagitan ng mga garapon ng bigas at ng lumang batya. Hinawakan ko ang bibig ko gamit ang dalawang kamay para hindi ako makalikha ng ingay. Naaamoy ko pa rin ang amoy ng bakal mula sa kanya kahit hindi na siya kasing lapit noong nasa silid pa siya. Gigi! Alam kong nandito ka lang. Huwag ka nang magtago, anak. Hindi ko naman gustong masaktan ka eh. Kalmado ang tinig niya. Naakala mo ba wala siyang ginawang kakaiba at masama kay kuya at ate? Tumigil ang yabag niya sa harap mismo ng lababo. Nakita ko ang dulo ng tsinelas niya. Isang dangkal lang ang layo mula sa mukha ko. May tumutulong likido mula rito papunta sa sahig. Ipinikit ko ang mga mata ko. Sinusubukang huminga ng tahimik hanggat kaya, habang nararamdaman ko ang bawat segundong dumadaan na parang oras na. Tapos, mayroong tumilaok. Isang tandang sa kapitbahay. Maaga ang tilaok na ito sa usual na oras na ginagawa nito. Malakas yon at biglaan. Ilang sandali lang pagkatapos ng tilaok ng manok ay sumunod naman ang tahol ng mga aso na parabang alam nila ang nangyayari sa loob ng aming tahanan. Napalingon si nanay sa direksyon ng tunog. Iyon ang pagkakataong kinuha ko. Gumapang ako palabas mula sa ilalim ng lababo patungo sa bintana at itinulak ang sarili ko palabas nito nang hindi inisip kung gaano kataas ang babagsakan ko. Bumagsak ako sa maputik na lupa sa likod ng bahay. Sumakit ang bukong-bukong ko pero tumakbo pa rin ako. Nararamdaman kong parang nabasag ang tuhod ko sa pagkabagsak ko. Sugatan ng palad ko sa pagkapit sa kahoy na bakod. Dumaan ako sa gilid ng bakuran, sa ilalim mismo ng anino ng kapok, patungo sa bahay ni Ate Norma. Mga 30 metro ang layo mula sa aming bahay. Naaalala ko ang lamig ng lupa sa paa ko noon. Ang tahol ng mga asong hindi lumabas para tumulong sa akin. At higit sa lahat, ang boses ni nanay mula sa bintanang tinalunan ko. Hindi siya humahabol, hindi tumatawag. Mahinahon lang siya. Parang alam niyang darating din ako sa kanya sa bandang huli. Gigi! Babalik ka rin. Tandaan mo, babalik ka sa akin. Hindi ko na siya nilingon pa. Pagkapunta ko sa bahay ni Ate Norma, kumatok ako ng kumatok. Sunod-sunod at walang tigil hanggang sa marinig nila ako, hanggang sa magising sila, hanggang sa malaman nilang may isang batang nanghihingi ng tulong mula sa kanila. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa mabuksan ito. Nang dumating ang mga tao ng barangay, kalahating oras na ang nakalipas mula nang tumakas ako. Nakita kong nandoon ang mga tanod, ang kapitan, at pagkatapos ang mga pulisya mula sa bayan. Pumunta silang lahat sa bahay. At natagpuan nila sa loob sina Kuya Jumel at Ate Divina. Wala na. Patay na sila. Hindi ko na kayang ilarawan pa ang nakita ng mga tumulong sa amin noon. Ang sabi ni Ate Norma sa akin, parang hindi kamay ng tao ang gumawa noon kila ate at kuya. Sobrang lakas at diin ng pagsaksak ng kutsilyo sa kanilang katawan. Sobrang karumal-dumal ang ginawang pagsaksak at pagpatay ni nanay sa kanila. Marami raw sa mga pulis na dumating ang ayaw nang pumasok pa sa loob matapos ang unang tingin. Isa sa kanila ayon pa rin kay Ate Norma ay lumabas agad ng bahay at nagsuka sa tabi ng bakod. Pagkatapos ay hindi na muling bumalik sa loob sa buong gabing yun. Ang kapitan naman ng barangay, matapos tumingin,
ay pinaalis ang mga kapitbahay naming nakikiusyoso para makita ang bangkay ng dalawa kong kapatid. Walang dapat pang makapasok doon sa bahay, kahit sino pa ito maliban sa mga pulis at investigador. Sinabi rin sa akin ni Ate Norma na may nakita silang mga guhit sa sahig malapit sa banig. Hindi bakas ng pagkaladkad, kung hindi tila sinasadyang iginuhit. Parang mga simbolo o titik na walang nakakaunawa. Kinuha ito bilang ebidensya, pero hindi na ito muling nabanggit sa anumang ulat matapos noon. Si Nanay, natagpuan nila sa ilalim ng puno ng kapok. Nakaupo, nakangiti, at malinis ang kamay pati buong katawan. Kahit dapat mayroon pa itong bakas na nangyari sa loob ng bahay. Nakita nila itong nakatingin sa puno at may kinakausap siya na parang siya lamang ang nakakakita. Nang hubarin ng pulis ang pitaka sa leeg niya para siya sa atin, nagsimulang magwala si Nanay. Sinimulan niyang kagatin ng ilan sa mga pulis at saktan ng mga ito pero nagawa naman siyang pigilan. Nang tuluyan nilang maialis ang pitaka mula sa leeg niya, nakita ng mga pulis na wala namang laman ito. Kahit anong hugis ng bagay na dating naroon, wala na. Na para bang naubos na ito. Matapos noon ay hindi na naglaban pa si Nanay. Sumama na lamang siya sa mga pulis. Wala rin siyang sinabi kahit isang salita sa loob ng 2 linggo. Nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang sinabi lang niya sa mga investigador ay, Sinabi niyang 3 dapat ang ibigay ko sa kanya. Pero hindi ko natupad ang pangako ko eh. Dahil may isang nakatakas. alam nila na ako ang sinasabi ni Nanay na nakatakas. Matapos yun, pumunta ang ilang mga pulis sa bahay ni Aling Perpetua at hinanap ito. Pero sa kasawiang palad, wala na raw siya sa bahay niya doon sa may kabilang sityo. Umalis daw ito agad 2 buwan na ang nakakaraan. Yung araw na binigay niya kay Nanay ang maliit na pitaka. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Pero sa kanyang bahay na iniwan niya, may nakita ang ilang mga pulis doon ng mga piraso ng hindi bababa sa 10 pitaka. Katulad ng pitakang ibinigay niya kay Nanay. Dinala si Nanay sa isang institusyon sa Maynila. At doon na siya namatay 5 taon na nakalipas. Ayon ito sa liham na natanggap ng aking tiyahin mula sa mismong institusyon. Lumaki ako sa pangangalaga ng kapatid ng nanay ko sa Lucena. Sinubukan kong kalimutan ang mga nangyari sa akin. Nagtagumpay naman ako. May mga taon na hindi ko na naaalala ang takot na yun. Kaso, dumating ang araw na parang bumalik sa akin ang lahat. 39 na taong gulang na ako ngayon. May sarili na akong anak. Isang anak na lalaki at 4 na taong gulang. At alam nyo ba, 2 taon na ang nakakalipas. Iniwan din ako ng asawa ko. Ibang babae rin ang dahilan. Katulad na nangyari kila tatay at nanay. Isang liham lang sa mesa ang iniwan ng magaling kong asawa at wala na ang gamit niya sa aparador. Sinabi ko sa sarili ko noon na malakas ako. Na iba ako kay Nanay. Pero ito na nga. 2 linggo matapos umalis ng magaling kong asawa, may bumati sa akin na isang matandang babae sa may palengke habang bumibili ako ng gulay. Hindi ko siya kilala. Tapos ang sabi niya lang sa akin, Iha, mabigat ang dala mo ah. Bago ako nakasagot, iniabot niya sa akin ng isang maliit na itim na bagay. Ito, pangtawid ng lungkot. Tanggapin mo na lang. Kinilabutan ako noon. Kasi
Yung itim na bagay na iniaabot niya sa akin ay kamukhang kamukha ng itim na pitaka na binigay ni Aling Perpetua kay nanay ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ako maaaring magkamali. Ito yun. Tumingin ako sa matanda at nakita kong ang ngiti nito ay katulad ni Aling Perpetua. Tumanggi ako. Buong lakas akong tumanggi sa matandang yon. Pagkatapos ay mabilis na lumakad papalayo sa kanya. Ang puso ko'y kumakabog dahil muli kong naalala ang pitakang ibinigay ni Aling Perpetua sa nanay ko. Noong mga sumunod na gabi matapos noon, nagsimula akong managinip ng parehong bagay. Gabi-gabi, kahit gaano man ako kapagod. Nakaupo ako sa ilalim ng isang punong hindi ko kilala. May hawak na bagay na hindi ko makita ng maayos dahil sa dilim. Habang may tumatawag sa pangalan ng anak ko mula sa malayo. Palagi akong nagigising na nahihirapang huminga. Ang kamay ko ay nakadiin sa dibdib ko. Sa eksaktong lugar kung saan dating nakasabit ang pitaka ni nanay. At alam nyo ba, 2 buwan na ang nakakaraan. Habang naglilinis ako ng bag ko, may nakita akong maliit na itim na tela sa ilalim ng mga resibo. Kasing laki ng hinlalaki ko. Mahigpit na nakatali. Hindi ko maalala kung kailan ko ito nailagay doon. Ang ginawa ko, tinapon at sinunog ko ito. Bago ko tapusin ang kwento, may gusto lamang po akong sabihin. Kung nag-iisa ka ring ina ngayon, kung kabibiyak lang din ang puso mo dahil sa isang magaling na taong iniwan ka, pakiusap. Kung mayroong mag-aalok sa iyo ng isang bagay na nangangakong tatanggalin ang sakit mo, tanungin mo muna kung sino o magbabayad nito. O ang mas maganda pang gawin mo ay iwasan mo na lamang siya.